Sabik na sabik akong umuwi ngayon. Gustong gusto ko nang makita si Mami. Uuwi daw siya galing sa Hong Kong. Sinundo siya ni Daddy sa airport kanina. Yun ang sabi niya. Ngayon naman ay inatid ko na si Clarice sa kanila. Bye babe. Ingat sa pagpasok. I love you. Sambit ko sabay halik sa noo niya. Kailan ulit tayo magkikita? Tanong niya sabay kagatlabi. Medyo madilim sa labas ng bahay nila kaya walang nakakakita sa amin at nakakarinig. Saturday night? Sleep over tayo sa inyo? Ngumisi ako at hinatak siya papalapit sa akin. Siya naman, ipinalupot ang kamay paikot sa aking laig nang nangaakit ang kanyang muka. Gusto pa atang umisa? Sure babe. Wala naman si Mami nun eh. Ako lang ang tao sa bahay. So, be ready, sabi niya at unti-unting hinaplos ang aking pinakaiingatan. Pero ngayon, magpahinga ka na at medyo nahirapan ka ata kanina. Sa susunod, mag-i-enjoy kang lalo. Kumindat ako sa kanya, sabay haplos sa kanyang pangupo. Bye babe, see you on Saturday, sabi niya at pumasok na sa loob ng bahay nila. Ako naman, nagmamadaling nagmaneho para makauwi sa bahay. Ako nga pala si Louis Sanchez de la Serna. Louis for short. First time ko kanina, ang girlfriend kong si Clarice. In short, akong nakakuha ng kanyang kainosentihan. Kung ano man ang nangyari sa kanya, pananagutan ko yun syempre. Financially stable na rin naman ako at may maayos na trabaho. Hello dad? Asan si Mami? Tanong ko na makapasok ako sa loob ng bahay. Shh! Natutulog siya. Sabi niya habang itinuturo ang babaeng nakahiga sa sofa bed. Dad naman, bakit man diyan pinatulog si Mami? Kita mo namang pagod siya eh. Dapat, doon na lang sa kwarto niyo nagpahinga. Sagot ko, nakatulog na ang mami mo sa sobrang kahihintay sa'yo kanina pa. Well, pwede bang pakibantayin muna ang mami mo? Medyo pagod siya dahil sa biyahe. Sabi niya habang umiinom ng kape. Saan ka naman pupunta dad? Tanong ko sa kanya. Sigurado, pupunta na naman to sa kabit niya. Hindi na naawa kay mami. Pupunta ako sa opisina anak. Doon muna ako mag-overnight. Sagot niya sa akin. Opisina? Akala naman niya hindi ko alam. Sige dad, umalis ka na. Baka umagahin ka pa. Ako na ang bahala kay mama. Sambit ko at naghain na ng makakain. Umalis si daddy at kaming dalawa na lang ang naiwan ni mami sa bahay. Ako ay 11 years old nang umalis siya. Isang dekada na rin siyang andun sa Hong Kong. Dahil 21 years old na ako ngayon. Akala ko, pagbalik dito ni Mami ay mataba na siya at hindi ko na siya makikilala. Hindi ko akalain na lalong gumanda ang hubog ng katawan niya. Lalo na ang mukha niya. Mukha tuloy siyang bata. Pumuti siya at medyo nagkalaman-laman ng kaunti. Sa tingin ko, pag natikman siya ni Dad, iiwanan ni Dad yung kabit niya. Bulong ko sa aking sarili. Gumalaw si Mami. Nahulog ang kumot na kanina ay nakabalot sa kanyang katawan na siya kong ikinagulat. Naka-miniskirt lang si Mami at medyo nakataas ang damit niya dahil siguro sa ayos ng pagkakahiga niya. Nakita ko ang mapuputing hita at tiyan ni Mami na nagpainit sa kaloob-looban ko. Hindi ko alam pero nagiinit ako sa aking nakikita. Alam kong mali pero gusto ko siyang matikman. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Binuhat ko siya at sinigurong hindi siya magigising. Inakyat ko siya sa kwarto ko at hindi sa kwarto nila. Ang ganda-ganda ni Mami. Nakaka-inlove siyang titigan. Aaminin ko, mas maganda pa siya kay Clarice
at mas maganda ang katawan. Naaakit ako kahit wala siyang ginagawa. Inihiga ko siya sa kama ko at tinitigang mabuti ang hubog ng kanyang katawan. Lumapit ako sa gilid ng kama at dahan-dahang inangat ang kanyang miniskirt. Hinaplos ko ang kanyang hita pataas hanggang sa maabot ko ang gusto kong haplusin. Hindi ko na matiis ang aking sarili, kung kaya't pinag-init ko siya. Tinitigan ko kung magigising, pero wala akong natanggap na reaksyon mula sa mukha niya. Kaya dinampian ko ng halik ang leeg niya. Bumaba ito, papunta sa matatayog niyang iniingatan. Naramdaman ko na nagugustuhan ni Mami ang aking ginagawa, kaya ipinagpatuloy ko yon. Nakalika na rin siya ng ingay dahil dito. At dahil sa ginagawa kong pagpapainit sa kanya, ay narating niya ang rurok ng kasiyahan. Doon, bumalik ang katinoan ko. I'm sorry, Mom. Nakalimutan ko na mami kita. Mali palang ginagawa ko. Sabi ko sa kanya. Bakit ka naman magsasorry? Napasaya mo nga ang mami eh. Ngumiti si Mami. Tinitigan siya sa mga mata at halatang may pagnanasa pa rin na nararamdaman to. Kaya sinunggaban ko siya ng halik at hindi naman siya umayaw sa halip. Lumaban siya ng halikan sa akin. Agad ko namang hinaplos ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, si Mami naman ngayon ang nagpapainit sa akin. Nalaki ang kanyang mga mata nang makita ang aking ipinagyayabang na kayamanan. At dahil na rin siguro sa kasapikan ni Mami sa kamunduhan, kung kaya't pumayag ito na magpaangkin sa akin at naganap ang una naming pagniniig ng aking ina. Nasiyahan naman ako sa ginawa kong pagangkin sa kanya at sa palagay ko, naibigay ko din ang kasiyahang hinahanap niya at sabay naming narating ang rurok ng kasiyahan. Matapos ang ilang sandali, naghalikan kami ng mainit habang umisa pa kami. Mommy, akin ka na lang ha. Huwag ka nang papaangkin kay Daddy. Akin ka na lang. Bulong ko sa kanya. Oo naman, sayong-sayo ko. Sagot niya at niyakap ako ng mahigpit. Pwede ba kitang maging girlfriend from now on? Tanong ko sa kanya. Oo naman, araw-araw natin gagawin to. Walang katapusan, pero sa isang kondisyon. Babe ang itatawag mo sa akin pag tayong dalawa lang. Sure babe. At muli ko siyang hinagkan sa kanyang labi. Doon nagsimula ang lihim na relasyon namin ni Mami. Mukhang maipagpapalit ko si Clarice. Hi. Sorry Clarice. Iba talaga ang dating ng aking mami. Mas nagiinit ako kaysa sa kanya kumpara sa'yo. Bulong ko sa aking sarili.